Tatlong tanong kailangang sagutin ng Warriors ngayong season. Seth Curry super team ang lilipatan at Kawhi Leonard to Raptors matutuloy na. Tahimik man na naging off-season ng Golden State Warriors, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang koponan. Halos pareho pa rin ang kanilang roster. Pero may tatlong malaking bagay na maaring magdikta kung magiging competitive sila ngayong 2026-27 season. At ang tatlong tanong na ito ay umiikot kina Kristaps Porzingis, Jimmy Butler at rookie Yaxel Lendeborg. 1. Kaya ba ni Kristaps Porzingis na bumalik sa dating All-Star form? Isa sa pinakamalaking susi para sa Warriors ay ang kondisyon ni Kristaps Porzingis. Noong nakaraang season, 32 games lamang ang kanyang nilaro dahil sa mga health issues na nakaapekto sa kanyang availability at performance. Pero ngayong off-season, binigyan siya ng Warriors ng 2-year $40 million contract, kaya malinaw na malaki ang kanilang tiwala na kaya niyang bumalik sa dating level. Kung magiging healthy si Porzingis at maibabalik niya ang production na nakita natin noong nasa Boston Celtics siya, kung saan kaya niyang umabot sa around 20 points at 7 rebounds bawat laro, malaking tulong yon kay Stephen Curry. Sa isang Warriors team na halos walang major addition ngayong off-season, maaaring maging parang bagong acquisition ang isang healthy Porzingis. 2. Makakabalik ba si Jimmy Butler bago mahuli ang Warriors? Ito marahil ang pinakamalaking tanong ng Golden State. Nang ma-injure si Jimmy Butler noong nakaraang season, malaking epekto agad yon sa Warriors. Bago ang injury, nagbibigay siya ng humigit kumulang 20 points per game bukod pa sa kanyang rebounding, playmaking at defense. Kaya kahit nandoon pa rin si Stephen Curry, naging napakahirap para sa Warriors na manatiling competitive nang mawala ang kanilang second star. Ngayong 2026-27 season, ang problema ay hindi lamang kung makakabalik si Butler, kundi kung makakabalik siya sa tamang panahon. Kailangan mo nang manatiling buhay ng Warriors ang kanilang season habang wala si Butler. Kung masyado silang mahuhulog sa standings bago siya bumalik, maaring mahirapan na silang habulin ang playoff picture. Kaya ang ideal scenario para sa Golden State ay manatiling competitive hanggang sa inaasahang pagbabalik ni Butler sa pagitan ng Christmas period at All-Star break. At pangatlo, totoo ba ang Summer League dominance ni Yaxel Lendeborg? At dito papasok ang pinaka-exciting na bagong mukha ng Warriors. Si Yaxel Lendeborg ang number 11 overall pick ng Golden State at agad siyang naging malaking pangalan matapos ang kanyang dominanting Summer League performance. Nag-average siya na humigit kumulang 14.8 points, 6.8 rebounds at 4 assists habang tinulungan ng Warriors na manalo ng Summer League Championship. Nakuha rin niya ang Summer League MVP kaya mataas agad ang expectations sa kanya, pero malaking challenge ang NBA regular season. Hindi sapat na dominahin niya ang Summer League. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang gawin ng parehong impact laban sa mas matatanda, mas malalaki at mas experienced na NBA players. At dahil injured pa si Jimmy Butler sa simula ng season, magkakaroon si Lendeborg ng malaking opportunity na makakuha ng major minutes. Sa totoo lang, mahirap sabihin na championship contender ang Warriors sa ngayon. Pero may paraan para mabago nila ang perception na yon. Healthy Porzingis, mabilis na pagbabalik ni Butler, plus breakout season ni Lendeborg ang maaaring maging combination na magbibigay sa Golden State ng bagong buhay. At syempre, kailangan pa rin nilang makuha ang elite production ni Stephen Curry. Kung mag-click ang lahat ng yon, maaaring hindi man sila agad maging favorite sa Western Conference, pero pwede silang maging mas competitive kaysa sa inaasahan ng karamihan. Pero kung muli magkaroon ng injuries sina Porzingis at Butler, habang hindi naman agad nagtatranslate sa NBA level ang laro ni Lendeborg, maaaring maging mahaba na naman ang season para kay Curry at sa Warriors. Sa madaling salita, tatlong tanong lang ang kailangang masagot ng Warriors. Healthy ba si Porzingis? Kailan babalik si Butler? At tunay bang NBA ready si Lendeborg? Diyan maaaring nakasalalay ang buong 2026-27 season ng Golden State. At ngayon, maaaring hindi naging matagumpay ang stint ni Seth Curry sa Golden State Warriors, pero hindi pa ibig sabihin nito na tapos na ang kanyang NBA career. Sa edad niya at sa puntong halos kumpleto na ang karamihan sa NBA rosters, mahirap nang makakuha ng malaking role. Pero may isang bagay na patuloy na hinahanap ng maraming teams, elite 3-point shooting. Sa nakalipas na 10 seasons, 9 na beses nakakapag-shoot si Seth ng higit 40% mula sa 3-point range. Kaya kahit limitado ang naging pagkakataon niyang makasama ang kanyang kapatid na si Stephen Curry sa Golden State dahil sa injuries, posible pa rin may team na kumuha sa kanya bilang veteran shooter. At narito ang tatlong teams na maaaring magbigay sa kanya ng bagong opportunity. 1. Philadelphia 76ers. Isa sa mga posibleng destination ni Seth ay ang Philadelphia 76ers. May available roster spot ang Philadelphia matapos ang mga moves nila nitong offseason kahit na medyo crowded na ang kanilang backcourt. Pero maaaring maging valuable si Seth bilang veteran presence sa locker room.
Hindi naman kailangang maging malaking scorer siya. Maaari siyang maging end-of-bench player na makapagbibigay ng shooting at experience habang tinutulungan ang mga batang guards na mag-develop. 2. Brooklyn Nets. Interesting din ang Brooklyn Nets. Isa sila sa mga batang team sa NBA at marami silang young players na kailangang bigyan ng minutes. Dahil dito, maaaring hindi rin magkaroon ng malaking playing time si Seth. Pero ang value niya ay maaaring manggaling sa leadership, experience at shooting. 3. Miami Heat. At marahil ang pinaka-interesting na possibility ay ang Miami Heat. May ilang roster spots pa silang kailangang punan at maaari rin nilang kailanganin ng dagdag na backcourt shooting at veteran depth. Lalo na matapos ang ilang malaking off-season moves ng Miami, maaaring maging useful ang isang player na hindi kailangang maraming touches para magkaroon ng impact. At iyon ang specialty ni Seth Curry. Maaari siyang pumasok sa laro, gumalaw ng walang bola at maging threat agad mula sa 3-point line. Paano naman ang Warriors? Ang reunion sa Golden State ay mukhang malabo sa ngayon. Matapos ibalik ng Warriors si Gary Payton II at puna ng kanilang rotation ng ibang players, wala nang malino na pangangailangan para kay Seth. Sayang dahil maikli lamang ang naging pagkakataon niya na makalaro ng regular kasama ang kanyang kapatid na si Stephen Curry. At ngayon, mukhang tuluyan nang nabigyan ng linaw ang malaking Kawhi Leonard blockbuster trade papunta sa Toronto Raptors matapos ang investigasyon ng NBA sa Los Angeles Clippers. Ilang linggo ring nakabinbin ang trade dahil sa investigation. Pero matapos maklear ng NBA ang Clippers, wala nang malaking hadlang para maisara ang deal. Nagsimula ang investigasyon matapos maglabas ng alegasyon si journalist Pablo Torre tungkol sa isang 28 million no-show endorsement deal na umano'y konektado kay Kawhi Leonard at sa Aspiration, isang kumpanyang dating sinuportahan ng Clippers owner na si Steve Ballmer. Dahil dito, pansamantalang hindi itinuloy ng dalawang teams ang trade. Ngayon, tapos na ang investigasyon at ang pinakamahalagang resulta. Walang nakitang ebidensya ang NBA na ginamit ni Ballmer ang sponsors para palihim na bayaran si Leonard. Ibig sabihin, walang parusang ipinataw na makakapigil sa trade. Dahil cleared na ang Clippers, maaari nang ituloy ang blockbuster deal na napagkasunduan noong June. Ipapadala ng Toronto Raptors sina Brandon Ingram, Grady Dick, 2031 unprotected first round pick, 2033 unprotected first round pick, 2027 pick swap, 2 second round picks kapalit ni Kawhi Leonard. At hindi lang trade ang malaking bahagi ng deal. Pagkatapos ma-finalize ang transaction, plano rin ng Toronto na bigyan si Leonard ng 2-year, $123.7 million contract extension, bukod pa sa $50.3 million na owed sa kanya ngayong season. Malaking comeback para kay Kawhi? Kung tuluyang makumpleto ang deal, magiging napakalaking storyline ito para kay Kawhi. At yan ang mahalagang balita ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, subscribe at click ang notification bell para updated ka sa susunod pang NBA news. Peace out!